February na naman, and love is definitely in the air. Ang dami sa atin na kinikilig na at excited na mag-Valentine's Day na. Pero alam niyo ba na hindi lang naman yung kilig na klase ng love yung dapat natin sinaselebrate? Actually, may iba-ibang klase ng love na na-experience natin dito sa mundo. Isa lang dito ang romantic love o eros. Meron ding love ng family o tinatawag ding storge. Ang love ng friends o philia. And most importantly, ang love ni God sa atin, ang tinatawag na agape. Yung agape love daw, ito yung klase ng love na unconditional, sacrificial, at hindi lang based sa emotions, kundi based sa decision na mahalin ka at piliin ka even at your worst. Alam niyo, sabi sa Romans 5, verse 6 hanggang 11, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas ng loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Kung tutuusin, no, kaaway pala tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero pinili ng Diyos na magsakripisyo upang maging maayos ang relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang klase ng love na yon ay unconditional. Kasi masama pa rin tayo nun makasalanan. Ngunit pinili niya tayo. Hindi tayo deserving sa love na yun. Pero napaka-blessed natin na naranasan natin ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. What more, binigyan pa tayo ng karapatan na maging anak niya. Ang amazing nun, diba? Di lang tayo na-reconcile, inadapt pa tayo at minahal. May iba pa bang klase ng love na mas wonderful pa dito? And as we celebrate the Love Month, alalahanin natin lubos ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayong araw na ito, paano mo naranasan ang love ni God?